Tatlong hepe sa loob ng isang araw. Ganyan ang nangyari sa Davao City Police Office kahapon matapos magkakasunod na palitan ang hepe nito at ilang station commanders ng lungsod. Mag-aalas 8 ng umaga kahapon nang umupo si Police Colonel Lito Patay bilang hepe ng Davao City Police. Matapos ang 4 na oras, nakatanggap daw ng tawag si Patay na papalitan siya ni Police Colonel Sherwin Butil. Pagdating ng hapon, pinalitan din si Butil at itinalaga bilang hepe si Police Colonel Hansel Marantan. Naging hepe ng Criminal Investigation and Detection Group ng NCR si Marantan na nakulong noon dahil sa 2013 at Timoran Massacre kung saan 13 ang namatay, kabilang ang isang umano'y weteng operator. Kontakin mo. Ang ayos-ayos ng Davao. Biglang ito ang ilalagay mo. Ito ha, nakonvict po ito ha. Ito po ay nakulong. This is a serious matter. Bakit siya ang nilagay dyan? At bakit papalit-palit? May balita nga ako eh. Balita ko lang naman to, hindi ako sure. Alam mo naman, meron tayong mga kontak-kontak dyan sa Davao. Mga maliliit na tao lang naman yung mga kontak natin dyan sa Davao. May balita ako kasi may inuutos daw. Ayaw sumunod ng mga itinalagang chief of police sa Davao. Pagka utos, hindi daw sinusunod. Kasi siyempre, medyo, alam mo naman, yung mga kapulisan natin, matatalino din yan eh. Hindi porket inutos ng nasa taas, lalo na yung mga bata. Bakit kanyo? Kasi yung mga nasa taas, magre-retire na ho yan. Di ba? Pag-retire niyan, wala na. Wala na sila sa serbisyo, ligtas na sila sa pananagutan. Pero yung mga nasa baba, alam nila na pagka sila'y hindi sumunod sa tamang legal na utos, mapapahamak sila, matagal pa ho sila sa kapulisan eh. Kaya usually yung mga bata-bata medyo nag-iisip-isip pa yan, di ba? Medyo hindi pa ho yan hindi pa ho yan tainted ika nga. So, ang balita ko lang naman, di umano. Yung mga nakaraang chief of police, kaya natatanggal dyan kasi may mga pinagagawang hindi tama. Di umano. Kaya tinatanggal. At pinapalitan agad-agad. Basta hindi nako. Grabe ho. Yung talagang huling nilagay ay eto pang isan to. Na meron nga namang di umanong actually hindi umano eh. Talagang nakulong po siya. In-announce na po yan sa TV oh. Mainstream, mamaya may papakita po ako sa inyo. Talagang nakulong po sila. At alam mo kung ano ang dahilan. Tuloy natin muna to. Nakapagpiyansa rin noong 2017 sa Marantan. Ayon naman sa Philippine National Police, normal na proseso ang pagpapalit-palit ng hepe sa kapulisan. Grabing panluloko to, no? Normal lang ang palit-palit. Normal naman talaga. Kung siguro aabutin na more than months, usually months, years, bago mapalit-palitan. Pero yung sa isang araw, 2 beses na palitan. Actually, hindi pala 2 beses, 3 kasi. Yung una, tinanggal, pinalitan nito isa. So, pangalawa, tinanggal ulit, pinalitan nitong isa. Tapos, tinanggal ulit, pinalitan na ito ng huli. So, hindi na ho normal yan. Ito namang ating kapulisan, niloloko nyo naman kami. Hindi, ito seryoso ito. This is a serious matter. Alam mo naalala ko? Kayo mga kapulisan, naalala ko? Pabian Bear. Sige lang. May araw din ng balik sa inyo yan. Hindi man tao ang magbabalik sa inyo. Hindi man mga politiko ang magbabalik sa inyo ng consequence ng inyong pinaggagawa. Pero may balik yan. Hindi ho natutulog ang Diyos. Maniwala ho kayo sa ginagawa nyo yan, akala nyo nakakaloko kayo.
Nakala ninyo talaga ay kayo ay maayos. Akala nyo talaga ay napapaniwala nyo yung mga tao. Sinong tarantadong maniniwala? Sinong gagong maniniwala? Sinong bobong maniniwala na ito'y normal? Wag naman po tayong maglokohan. Nananarantado naman po kayo. Sagad-sagara naman po yan. Sagad-sagara na normal, tatlong palitan sa isang araw. Wala nga yung 24 oras eh. 12 oras lang nga siguro eh. Di ba? Huwag nyo naman nung lokohin ng taong bayan. Alam nyo, ganito eh. Sinaktan nyo na nga, sinugatan nyo na nga, nilagyan nyo pa ng asin. Para talagang idikdik yung pang-aabuso nyo sa amin. Kasi yung ganito, halatang halata eh, na binababoy ninyo ang Davao. Ang pagkalalagay po kay Colonel Patay is just a temporary thing po on an OIC at concurrent po siya as Chief Operations po. So kahapon po, napagdesisyon po ng PNP leadership po ng Pro-11 na ilagay po ang isang tao, na particularly in the person of Colonel Marantan, na maging acting director. Tapos, yung ilalagay mo, yung controversial na tao, di ba pinangalanan nga pa yan ni Bantag, na di umano, sabi ni Bantag, hindi ko po sinabi, na meron daw plano na sa kanya. Actually, kahit na hindi natin i-consider yung sinabi ni Bantag, and yet we have to consider that. And yet, kung hindi man natin siya consider, may track record na siya eh. Di ba? May track record na siya. So ano pa ang sasabihin ninyo? Isang maayos na lungsod, second to Singapore for being safe. Diba? Second to Singapore for being safe. Ang ilalagay ninyong pulis na mamumuno ay isang na-convict na nakulong na. Ha? Nakulong na po. Ilalagay nyo doon. Mamaya papakita ko sa inyo. Baka akala ninyo nambobola ako eh. Papakita ko po sa inyo yan. Ha? Pero sinabi na dito eh. Ito po, in a permanent capacity po. May pribilehiyo naman ng isang alkalde na pumili ng Chief of Police mula sa shortlist na ibibigay sa kanya ng PNP. Gayunman, may mga pagkakataon daw talaga na ang regional director na mismo ang nagtatalaga depende sa sitwasyon. To insulate po yung PNP sa mga ganitong mga political exercises po in terms of choosing po, ay pinipili po ng PNP. And this is not only limited po sa Davao. Marami po tayong mga rehiyon na pinibigyan po natin ng pagkakataon, especially under the leadership po ng ating current Chief PNP. Kamakailan, kinwestiyon ni Davao City Mayor Basa Duterte ang pag-relieve sa lahat ng station commanders sa 19 na police station sa lungsod noong Lunes. Hindi raw ito makatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Davao City. Kung tingin daw nila na hindi epektibo ang mga tauhan ng Davao City Police, bakit daw laging kinikilala ang mga pulis ng Davao City bilang top-performing police office sa rehiyon? Ipinunto rin ni Mayor Baste ang datos sa Safety Index kung saan pangatlo na bang lungsod sa safest city sa Southeast Asia kasunod ng Singapore. Pero meron daw extraordinary at unwarranted na pagbabago sa PNP na sa tingin ng alkalde ay politically motivated. Gate naman ng PNP, hindi dapat haluan ng politika ang balasahan sa hanay ng pulisya sa Davao. This is not really limited sa Davao City. Medyo siguro because of the some of political issues na kanahaluan po ng kulay po ito. But we want to assure everyone na this is far... Madam, sinong niloko ninyo? Hindi. Ako nagtatanong lang ako, madam ha. Sino sa tingin ninyo niloloko ninyo? Yung mga tangan tanso. Yung mga bayarang vlogger na tanso. Ha? Yung mga ensimada vlogger. Yun ba ang niloloko ninyo? Diba ho? Kasi sila, mga tanga, mga uto-uto, mga gullible. Pero kami ho, sinong gago, sinong tangang maniniwala na ganun ho ang sitwasyon? Mantakin mo ha. In a span of 12 hours, 3 beses nagpalit. Anong katarantaduhan yun?
Kasi sasabihin ninyo, normal? Normal? Ano, sino maniniwala sa inyo? Sa normal nyo, ha? Ano? I mean, eto, madam, ha? Kung meron ka mang siguro lunsod na magulo, dito talagang walang kapayapaan. Normal pa siguro doon magpapalit-palit. 'Di ba? Let's give the benefit of the doubt na kayo ay totoong for the better. Pero hindi ang lunsod ng Davao. Ang tinutino ng mga taga Davao eh. Number 1 yan sa Pilipinas na maayos, tas yan pa talaga yung gaganyan ninyo. Alam nyo, madam, maniniwala lang sa inyo? Yung mga bangag. Hindi, totoo lang yung mga lutang, yung mga nakahit-hit, yun lang ang maniniwala sa inyo. Pero yung mga matitinong tao, hindi yung maniniwala sa inyo. Di ba? Sa dami-dami ng papalitan nyo ng paulit-ulit, yan pa. Ika nga, meron tayong kasabihan, di ba? Sa English, pero tatagalogin ko na lang. Pag ang isang bagay ay nagfa-function ng maayos, hindi mo kailangan baguhin. Di ba? Kung ito'y nagpa-function ng maganda at hindi naman sira, if it's working, you don't change it. Di ba? Ito, hindi lang nagpa-function, maganda pa ang pag-function. So, sino ang niloko ninyo dito? Akala nyo ba nakakatuwa yung mga ginagawa ninyo? Nakala nyo talaga? Nakakaloko na kayo eh. Kaya nga napuno na ang salop. Kaya nainis na ho ang mga Duterte. Kasi lantaran ho yung pambababoy ninyo sa Davao. Hindi ho yung mga Duterte ang binababoy ninyo. Mga taga Davao ang binababoy ninyo. Far from reality yung nangyayari po na sinasabi nga. Dinudugtong po itong mga nangyayari po sa Davao because of the current political issues. Si Vice President Sara Duterte naman, sinabing hindi niya alam ang motibo sa likod ng nangyaring balasahan sa Davao City Police. Nakita man nato ang statement no sa ato ang mayor, nakita nato didto nga gisulti niya na always recognize ang Davao City Police. Nagasulti man, sulti man. Nagasulti, ano yung nagasulti? Sensya na po, dili pala ako Bisaya, dili ako makasabot. Sino daw isulti? Office as a best police office dinhi sa region. In fact, dili lang na dinhi sa region because during my term, twice nahimong best. Ayun, nagsabi, nagsulti na ang mayor ng Davao. Yun, sinabi na ni mayor. Hindi lang taga Davao, ako din na Vienna, Austria, nagagalit din. Ay. City Police Office in the country. So wala ta kabalo sa motive behind. Wala ko kabalo, dili man ko balo ha. Ibig sabihin hindi ko hindi ko alam. Sa ingon ana pero kita diri sa Davao City, we are law-abiding citizens. Suportado naman ang Davao City Police kung sino man ang pipiliing mamuno sa kanila. Abay, syempre, alam naman pumalag sila. Alam naman sabi nila, hindi namin suportado yung inilagay nyo. Hindi pinag-initan sila. Naman. Baka sabi nga na sulti man ni Mayor. Basti, bakit magpalit? Kung dili naman na magulo. Ng Hanay. Nagbabalita mula sa Eto sa may nagsabi kasi dyan Tapos ang ipapalit ay yung may kaso. Correction, Your Honor. Correction, hindi ho may kaso ang ipinalit. Ang pinalit po ay ayan Marantan, lead cap in 2013 at Timon, rob out case. Alam mo kung anong nangyari dyan, Alam mo kung anong nangyari, sa checkpoint. Naku po. Eto makinig kayo na mabuti. Makinig kayo mabuti. Si Mayor Baste, tinanggalan ng security ng pulis. Tinanggal. Confirm yan. Galing mismo yan
doon. Si Pangulong Duterte, tinanggalan din. Alam ko yan. Sure yan. Lahat po ng mga Duterte supporter na merong security po ay tinanggalan nila. Tapos diyan nagmi-meeting sa Davao. Tapos merong checkpoint. Tapos ito ang nilagay mo. Wala akong sinasabi Wala akong sinasabing may gagawin siya. Pero siyempre, hindi mo maaalis yung takot. Diba? Hindi mo maaalis. Feeling ko nga pananakot to para yung mga pupunta doon na Duterte supporter na alam naman natin may mga banta sa buhay. 'Di ba? Tapos magkakaroon ng ganyan, baka matakot ng pumunta doon. Hindi, walang biro 'Di ba? Hindi yung maganda ito.